Magandang araw mga karelasyon. Narito na naman tayo para pag-usapan ang napaka-interesting na topic. Ways to make him crave for you. Or ito yung paano mo mapapasadik o mapapamiss ng sobra ang isang lalaki sa iyo. Madalas kasi akala natin ang pagiging laging available, laging magkasama ang susi para manatiling mainit ang relasyon. Pero minsan, ang sikreto ay nasa tamang pagbibigay ng espasyo at pagpapanatili ng mystery. Kaya kung handa kang malaman ang mga ito, manood ka. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, reduce the frequency of interaction. O ito yung bawasan ang madalas na communication, okay? Ika nga, less is more. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig or cold. Ito ay tungkol sa pagbibigay halaga sa bawat usapan. Sa ngayon kasi, karamihan sa atin ay laging nakakabit or hawak-hawak ang ating mga telepono. Nasanay na tayo na mag-text, mag-call araw-araw, oras-oras, kahit wala namang gaanong importanteng pag-uusapan or sasabihin dito. Dahil dito, ikaw ay nagiging predictable na. Sa halip, subukan mong ilimit ito, bawasan mo. O kaya, tama na yung isang beses sa isang araw. I-reserve ang inyong mga usapan para sa mga oras na talagang magkaharap kayo o yung nakakapag-usap na kayo ng maayos. Hayaan mong siya ang mag-i-initiate or maghanap sa iyo. Alam mo, effective ito. Ito ay nagpapa-activate sa principle of scarcity. Kung ang isang bagay ay bihira o mahirap makuha, mas nagiging mahalaga ito. Sa paglimita ng inyong interaction, nagkakaroon siya ng espasyo para mamiss ka at mag-isip tungkol sa iyo. Isa ito sa effective na technique para ang lalaki ay mamimiss ka niya, iisip-isipin ka niya. Number two, cut down the duration of conversation. O ito yung paikliin ang usapan. Alam natin na sobrang enjoy ang mahahabang usapan, lalo na kung talagang kayo ay nagmamahalan at marami kayong pinagkwekwentuhan. Pero minsan, ang mga mahahabang usapan ay nauuwi sa mga walang kwentang chismis o katahimikan na nagiging awkward. Minsan pa nga, dahil sa dami-dami na ng napapag-usapan, nauuwi pa sa away sa bandang huli o kaya hindi na pagkakaunawaan, 'di ba? So, sa halip na mag-uusap kayo ng unlimited na usapan, ilimita lang ito sa maiksi pero makabuluhan, 'di ba? Ang sikreto ay tapusin ang usapan habang nasa high note o nasa climax. Kung nagtatawanan kayo o nag-e-enjoy, sabihin mo na kailangan mo nang magpahinga kasi pagod ka or puyat ka. Basta magdahilan ka. Tapos sabihin mo na ikaw ay masaya sa usapan ninyo. Bakit ito epektibo? Ang pag-iwan na bitin ay nagbibigay sa lalaki ng dahilan para maghintay ulit sa susunod na araw na magkita kayo. Mas nagbibigay ito ng palaisipan sa kanya. Kasi ang nangyari noong huling usapan ay masaya and all of a sudden biglang naputol. Kaya ang lalaki ay mas naghahangad na makita at makakwentuhan kang muli. Number three, do not return his calls and text immediately. O ito yung simpleng huwag agad-agad mag-reply. Huwag kang atat. Okay? Sa panahon ngayon, isa ito sa pinakamahirap gawin. Pero napaka-epektibo. Ang hindi agad-agad pag-reply ay hindi ito tungkol sa pagiging hard to get. Ito ay tungkol sa pagpapakita na may sarili kang mundo. Kapag nag-text siya, huwag mo agad-agad i-reply. Subukan mo namang magtiis, mag-antay ng at least man lang 30 minutes o kaya isang oras.
Sa ganitong pamamaraan, talagang ang lalaki ay, mapapaisip, hindi siya mapakali. Kasi dati ang convo niyo ay mabilisan, 'di ba? Nasanay na kayo sa gano'n. Pero ngayon, binago mo. Bakit ito epektibo? Ang paghihintay ay nagbibigay ng pagkakataon sa kanya na maisip ka, na ma-miss ka. Kung laging agad-agad kang nagre-reply, parang sinasabi mo na lagi ka lang nakaabang or nakabantay sa kanya, na sa huli ay nagpapababa ng iyong halaga. Number 4, give him space. Kung hinihingi niya ito, ibigay mo. So ito yung literal na bigyan mo siya ng espasyo. Ito ay isang malaking pagsubok sa anumang relasyon. Ang pagbibigay ng espasyo ay isang tanda ng maturity at tiwala. Minsan, kailangan lang ng tao ng oras para makapag-recharge o para makasama ang kanyang mga kaibigan. Kapag humingi siya ng space, tanggapin mo ito ng buo. Sa halip, pabayaan mo. Sabihin mo, sige, mag-enjoy ka. Kapag pinahintulutan mo yung mga kagustuhan niya na yan, minsan napapaisip yan, okay? Kapag hindi na kayo magkasama at hindi ka nangungumusta, hindi ka nangungulit, sigurado magbabago ang isip niyan. Mapapaisip yan, mangungulila yan, at sigurado na masasabi ulit na makita ka. Of course, sa mga ganitong pagkakataon, hindi lahat ng humihingi ng space ay may magandang intensyon. Yung iba, ang space na yan, ginagamit lang yan para umalis sa isang relasyon. So, hindi ito para sa lahat, okay? Yung space na yan, maraming ibig sabihin yan. Number 5, restrict the usage of social media. Bawasan o pigilan or stop muna ang paggamit ng social media. Ang SOCMED ay isang tool, pero pwede rin itong maging sanhi ng pagkawala ng mystery. Ang pagiging low-key sa social media ay isang napaka-effective at mahalagang diskarte. Sa halip na mag-post ng bawat detalye ng iyong buhay, maging strategic ka. I-post mo ang mga highlights ng iyong araw na nagpapakita na masaya ka at may sarili kang buhay. Ang pag-post ng happy moments ay magbibigay sa kanya ng sense of FOMO o fear of missing out. Maiisip niya na ang saya-saya mo, pero bakit hindi ako kasama? So ladies, hindi mo kailangang i-post ang lahat-lahat ng ginagawa mo maya't maya. Piliin mo yung mga highlights, yung masaya. Yun lang, okay? Huwag sobra-sobra. Number 6, make your encounters surprising and fun. Oo, ito yung gawin mong masaya at enjoy ang inyong pagkikita. Ang bawat encounter ay dapat maging isang bagong adventure. Ang mga bagong karanasan ay nagpapatibay sa inyong bond. Ang point dito is kapag magkasama kayo, siguraduhin nyo na ito ay nag-iiwan ng memories na talagang tumatatak sa isipan ng bawat isa. Kasi kapag magkalayo na kayo, yung mga ginawa nyo na yan, yun ang nagbibigay ng feeling na namimiss nyo ang bawat isa. Epektibo ito kasi tuwing mag-isa na yung lalaki, ikaw na lang ang laman ng kanyang isipan. So mga karelasyon, tandaan nyo, hindi sa dami ng oras na magkasama, kundi sa quality ng bawat sandali at sa tamang pagbibigay ng oras sa bawat isa. Kapag nasusunod ang mga ito, siguradong maghahabol ang lalaki sa iyo. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.